Umugong ang kontrobersya. Kim Chiu sumabak sa legal battle laban sa kanyang ate Lakam. Kim, na-warningan na pala matagal na. Feng Shui clip viral. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, grabe ang init ng chikahan natin today. Kung akala nyo tapos ang mga pasabog ngayong buwan, eto na, may bago na namang nagpagulo sa buong social media. Ready na ba kayo? Dahil itong kwento na to parang eksena sa teleserye pero totoong totoo. Trending nga ngayon 'di ba ang matapang pero sobrang masakit na desisyon ni Queen of the Dance Floor at ang ating Chinita Princess si Kim Chiu. Kilala nga natin si Kim bilang palaging masayahin pero this time, ibang-iba ang vibe. Ramdam mo agad na mabigat ang loob niya. At bakit? Dahil nag-file nga siya ng kaso laban sa mismong kapatid niya. Oo mga ka-trenders, si Ate Lakambini Chiu mismo. Pero syempre, bago tayo makareact, balikan muna natin kung bakit nga ba umabot sa ganito. Ayon nga sa statement ni Kim, isa raw ito sa pinakamabigat na desisyong nagawa niya. Sino ba namang kapatid ang gugustuhin na umabot sa korte ang problema nilang magkapatid, 'di ba? Pero dahil negosyante siya at may responsibilidad siya, hindi lang para sa sarili niya kundi para sa buong team at community na umaasa sa kanya, kailangan niya nga tumayo sa tama. Matagal na ngang pinaghirapan ni Kim ang mga negosyo niya. Ilang taon ng pagod, puyat at tiwala ang inilagay niya dito. Kaya nung nagkaroon sila ng internal review at na-discover ang malalaking financial discrepancies, as in may nawawala raw na malaking halaga ng business assets, parang gumuho ang mundo niya. Ibang level ng stress at sakit yon lalo na't pamilya ang involved. At dahil hindi lang pera ang nakataya, kundi kabuhayan ng mga empleyado, loyal staff at lahat ng sumusuporta sa brand niya, napilitan siyang mag-file ng legal case for qualified theft. Hindi ito dahil gusto niyang lumaban sa kapatid niya, kundi dahil kailangan niyang protektahan ang buong negosyo at ang mga taong umaasa rito. At doon mo nga makikita kung gaano ka-strong si Kim. Hindi lang siya artista, may puso rin siyang boss at leader. Ngayon na nasa legal process na ang lahat, syempre mahirap para sa pamilya niya. Kaya hiling ni Kim sa publiko, kaunting pag-unawa at respeto. Gusto niya na lumabas ang katotohanan sa tamang paraan. At kahit ang bigat ng pinagdadaanan niya, tuloy pa rin siya sa trabaho, sa projects at sa business. Hindi siya nagpapatinag. Fighter mode on pa rin. At syempre, hindi nagpahuli ang mga netizens. Ang common reaction, halo-halong emosyon. May nalungkot, may nagulat, may sumuporta, pero karamihan, umaasang maaayos ang lahat sa tamang proseso at sana maging okay pa rin ang pamilya nila. Kaya mga ka-trenders, kayo, ano sa tingin nyo? Kung kayo nasa kalagayan ni Kim, kakayanin nyo bang tumayo at ipaglaban ng tama kahit masakit? I-share nyo na ang thoughts nyo sa comment section dahil usapang malalim at mainit ito. Grabe talaga, real life drama na hindi scripted at siguradong may kasunod pa ito. Kaya stay tuned mga ka-trenders! Next topic naman tayo mga ka-trenders. Grabe ang init-init nga ng balita ngayon. Alam natin na usap-usapan pa rin yung legal case na isinampa nga ni Kim Chiu laban sa nakatatanda niyang kapatid na sila Kam Chiu. Pero ito ang mas nakakagulantang. Habang trending ang issue, biglang umangat ulit sa surface ang isang lumang video noong 2024. O yung pagbisita nga ni Kim sa isang kilalang feng shui master at fortune teller. At hindi lang basta lumabas, viral levels, as in pinagpiestahan ng solid fans at curious netizens. Sa video nga na iyon, kita si Kim at ang atin niyang sila Kam na dumalaw sa shop ng feng shui master. Parang casual, masaya, light moment lang sana. Pero dito na nga nagsimula ang creepy na twist. Habang ina-assess si Kim, biglang sinabi ng feng shui master na kailangan siya mag-ingat dahil posibleng maharap siya sa matinding trust issue. Hindi lang basta
ingatan mo yung pera mo, kundi pati tiwala raw niya ay maaaring manakaw kung hindi siya magiging maingat sa mga taong nakapalibot sa kanya. As in, hindi lang material na bagay ang pwedeng mawala, pati yung pinaka-sensitive na aspeto ng buhay, yan nga ay ang tiwala. Sa mismong clip, makikita si Kim at si Ate Lakam na nagtatawanan pa sa umpisa, para nagjo-joke-joke pa nga sila. Pero habang tumatagal, kita mo yung unti-unting pag-aalala sa mukha nila. Yung tipong natatawa pero ramdam mong may kurot ng worry na baka nga may mga mangyaring hindi maganda in the future. Parang naghalo yung fun at kaba na hindi nila ma-explain. Fast forward tayo ngayon, isang fan sa X-Media ang nag-post ng video. Pinaalalang parang nagkatotoo nga ang hula. Sinabi niya na aware naman si Kim, nag-ingat siya. Pero hindi niya ina-expect na manggagaling pa pala sa pinakamalapit sa kanya ang pagdating ng problema. At dahil doon, hindi niya naagapan ang sitwasyon. At kung iisipin mo, ang bigat talaga nun. Iba yung sakit kapag ang issue ay galing mismo sa loob ng pamilya. Habang ginagawa pa nga ni Kim at Paolo ang serye nila nitong mga nagdaang buwan, may mga lumalabas-labas ng sit-sit patungkol nga sa posibleng gulo sa pagitan ni Kim at ng kanyang ate na si Ate Lakam. Pero wala pang kumpirmasyon noon. Hanggang sa nitong mga nakaraang araw, boom! Kumpirmado na nga ang kontrobersya matapos magsampa ng kaso ng aktres laban sa kanyang ate. Kung tutuusin, marami pa ngang babala ang binigay sa kanya ng feng shui master noon, lalo na tungkol sa pag-iwas sa extreme adventures na predicted na pwedeng magdulot ng kapahamakan sa ating paboritong aktres. At yun, naiwasan naman ni Kim. Ang hindi niya naiwasan na yung warning na hindi niya nga masyadong binigyang pansin, kasi nga, sino ba naman ang mag-e-expect na manggagaling pa sa taong pinagkatiwalaan mo at kadugo mo pa? Ngayon, kanya-kanyang reaction ng mga solid fans sa viral feng shui video na yon. Pero halos pare-pareho ang sentimiento. Marami nagsasabing ang sakit isipin na yung taong malapit pa sa kanya ang posibleng sumira ng tiwala niya. May iba naman nagsasabing literal na nasa tabi lang niya sa video yung taong binabanggit ng hula. Yung common ground ng mga komento, iisa lang. Mabigat, masakit at sobrang hirap para kay Kim na kaharapin ang ganitong klase ng sitwasyon, lalo pat pamilya ang involved. Pero kahit masakit, karamihan sinasabi na tama lang na papanagutin kung may nagawang mali na hindi dapat ginagawang excuse ang pagiging magkakamag-anak para takasan ang responsibilidad. Ang maganda lang dito, consistent ang suporta ng mga fans kay Kim. Kitang-kita na kahit may mga pinagdadaanan siyang personal na bagyong ganito kabigat, buo pa rin ang paniniwala sa kanya at sa ginagawa niyang hakbang para protektahan ang sarili, ang negosyo at ang mga taong umaasa sa kanya. Kaya mga ka-chenders, habang nagiging mas malinaw ang bawat anggulo ng issue, sana'y maging reminder din ito sa lahat na minsan, hindi mo talaga matitiyak kung sino ang tunay na kakampi mo. At minsan, kahit kaano ka pa ka-giving, ka-careful at ka-loyal, may mga darating pa ring test gaano katibay ang kalooban mo. Abangan pa natin ang mga susunod na kaganapan dahil siguradong hindi pa nga dito nagtatapos ang usaping ito. And that's it mga ka-trenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!